Ano bang trip niyo? Hi, Zeph. Sina Anton, Rahil at Mad. Mga basketball superstars sa dating school nila. Uy! Uy! Kuminara si Zeph! Kuminara si Zeph! Ano ba? Alamin mo kung kanino to. Saan na nga yan? Saan ang kuya natin? Wala kang may sagot. Kasi bakit? Di ako pasok sa standards mo? Kapal naman ang mukha mo humarap sa lahat. Hindi lang para sa team tinanggal. Nangangarib na rin mapatalsik from Maka A. Aalamin natin talaga kung sino yung may kagagawan kung bakit kayo nagkasira ni Sean. Ako si Miss Chinchin Zalameda, ang bagong reyna ng MacArthur Academy. Anong ginagawa ni Miss Chinchin dito? Halos binaligtad ko na ang bawat sulok ng bayang ito para nang hanapin ang nawawala kong anak. Pero, nabigo ako. MacArthur Academy na lang ang tanging pag-asa ko. Kung kailangan kong kalkalin ang school records, pangalan, buhay ng bawat estudyante dito, gagawin ko. Mahanap ko lang ang anak ko. Ang tangi at nag-iisang tagapagmana ng lahat ng pinaghirapan ko. Ang future prince ng lahat ng kayamanan ko. Ang sanggol na nawala sa akin. Dito mismo sa bayan ko. 17 taon na nakakaraan. Congratulations, Mrs. Alameda, the new owner of MacArthur Academy. Thank you. Bagong owner? Sino kaya sa kanila ang prinsipe ng Maka? Ang anak kong lalaki. Naniniwala ako. Nararamdaman ko. Nandito lang siya sa Maka. Grabe, no? Ano yung pakiramdam maging anak ni Miss Chinchin? Ha? Nakakapangilabot. Ako, okay na talaga ako sa nanay ko. Kahit anong hirap, di naman ako pinabayaan, ano? Ako, sobrang swerte kina mama at papa kahit hindi ko sila kadugo. Mas mahal pa nga ako ni Nanay Rosing kaysa sa totoong nanay ko. Si Mami, wala na. Pero sobrang stricto nun. Hindi ko pagpapalit yun. Oh. Sean, di pa namin nakikilala yung mom mo. Oo nga. Sir, nakilala mo na pala ang anak ko, Sean. Stepson. Wala akong alam sa nanay ko. Hindi ko na rin naman siya nakilala eh. Hindi na namin pinag-uusapan ni Dad. Kasi siguro, dahil anak ako sa labas. Ano? Sige na tayo. Tara, sige. Ano na kayo? Ha? Hindi ka sasabay? Okay lang ako. Sige na. Sige. Sige ah. Hindi ko nakilala ang nanay ko. Isang malaking palaisipan sa akin kung sino siya. Magaya na itong unicorn, hindi pa ako maniniwalang andyan lang siya. Ano pang panghahawakan ko? Ate, bakit di mo binanggit sa interview mo yung tungkol sa unicorn charm? Delikado, Aleli. Madaling dayain ang ebidensya. Mamaya, may magpanggap pang anak ko.
Ngayon, kung meron lumapit sa akin at banggitin ang tungkol sa unicorn charm, tsak siya na yun. Nakausap ko yung private investigator. Nasilip na niya yung record ng mga estudyante. At may 3 bata na kahina-hinala ang background concerning their mothers. Sino-sino? Si Josh. Brito ng tatay niya. Naaksidente siya dati. Kaya hindi na siya magkaanak. Kaya hindi malinaw kung anak niya talaga si Josh. Pangalawa, si Sean. Anak siya sa labas ni Mr. Rodente. Kaya walang record kung sino ang nanay niya. At ang pangatlo, si Anton. Ampun siya ng matandang dalagang si Sylvia Mendoza. Ang anak kong lalaki. Naniniwala ako. Nararamdaman ko. Nandito lang siya sa baka. Anton, sagutin mo yung phone. Ikaw ang susi para yumaman ulit ako. Gagamitin kita, mahal kong ampon, para hut-hutan ng pera itong reyna ng Maka. Uy! Hi, beautiful! Kamusta? Ano na naman yun? Pwede ba huwag mo na akong guluhin? Teka lang. Alam ko, magkaaway ka ni Sean. Di ba? Madaming galit sa'yo. Balitaan mo ba? Sabi daw nila na ikaw daw si Maka Clown. Ano ba yun? Ang deposed basketball captain natin, hindi lang pala sa team tinanggal. Zef, ikaw lang sinabihan ko. Huwag ka mag-invento ng kwento. Ano bang paki mo sa amin ni Sean? Na naman. Zef, what if ako na lang? Ha? Yung boyfriend mo. What if ako na lang? Huwag nandun kay Sean. Eh, mas malakas ako, mas proprotektahan kita. Ayaw mo ba yun? Hindi ko naman boyfriend si Sean. At saka, hello, kahit kailan, hindi kita jojowain. Okay. Okay. Kung hindi mo pala jowa si Sean, hindi. Ako na lang. Bastos ka! Hey! Girl, excuse me Hindi kita type. Asar mo kasi pagtripan. Tsaka, mas madami kaya mas maganda sa'yo. Ganun ba? Sa tingin mo, kinapogi mo yung ugali mo? Pwede ba? Layuan mo na ako. Teka lang. Ano ba? Pwede ba umupit? Bitawa! Ano yan? Anong nangyari? Sino nakabasag nito? Ano niyo bang ang mahal ng bili ko dyan? Pagkatapos, binasag niyo lang? Ma'am, wala po akong kasalanan dyan. Tsaka si Zef po magbabayad niyan, di ba, Zef? Anong ako? Ito ang magbabayad. Eh, baka kulang pang buhay nito pambayad dito sa nabasag niyo eh. Ma'am, nagbibiro lang po ako. Don't worry po, ma'am. I will pay for the damages. Si Zef naman girlfriend ko, di ba, Zef? Miss Chinchil, hindi po totoo yung sinasabi niyo. Wow.
Ang galing nyo, no? Ano kayo? Love team ng taon? Nakaharap ako, naglalandian pa kayo? At ikaw, ako sa'yo. Hindi ko alam saan ka kumukuha ng kapal ng mukha. Ano feeling mo? Ikaw pinakamaganda dito? Kaya gusto mong tuhugin lahat ng lalaki dito? Grabe naman. Manahimik ka! Bayaran mo to, Anton. Siguraduhin mo. Naintindihan mo ako? Opo, ma'am. Lumayas na nga kayo sa harapan ko. Papakain ko pa sa inyo yan. Ay, anong sukay mo? Ano? Ano girlfriend mo? Mas pipili mo, maging boyfriend mo o ikaw magbabayad ng base. Pumili ka. Ano? Layuan mo na ako. Perwisyo, tama. Oh, ano ba? Tatanga-tanga kayo dyan! Go back to class! Miss Chinchin, pwede po ba tayo mag-usap? Not today. I'm busy. Importante lang po sana. Ano ba yun? Bilisan mo na. Gusto ko lang po sana humingi ng second chance. Para mapatunayan po yung sarili ko na worth it ako maging basketball team captain. Second chance. Your grades are failing, Sean. Miserably. Alam ko po, pero promise Miss Chinchin, babawi po ako this quarter. This school upholds academic excellence. I cannot let someone like you with failing grades lead the basketball team. Do you understand? Tita Sylvia! Hello po, Tita Sylvia. Ano po meron? Ba't niyo po ako pinawi kagad? Nahanap ko na yung tunay mong ina. Ano po? Teka, saan niyo po nalalaman yan? Paano niyo po alam? Tsaka sino siya? Chinchin Zalameda ang pangalan niya. Teka, siya ba yung bagong may-ari ng MacArthur Academy? Oo. Namumukhaan ko pa rin siya eh. Tagal ko siyang hinahanap. Gusto ko siyang makausap. Gusto ko tang isoli sa kanya. Ito lang kasi yung iniwan ng pagkakakilanlan sa'yo eh. Anton, deserve mong makilala ang tunay ng ina. Kahit na hindi naging madali yung buhay mo sa akin. Naubos yung yaman natin dahil sa sakit ko. Sakit mo? Dahil sa paghahati mo sa sugal? Ito naman, addiction is a sickness. Pero sana, hindi ka nagsisisi na ako ang nagpalaki sa'yo. Sylvia, tayo na lang naman dalawang magkasama simula pa noon, di ba? At kahit alam ko na kung sino yung nanay ko, utang na loob ko pa rin sa inyo kung sino ako ngayon. Tita Sylvia, I love you. Sylvia, totoo po talaga na anak ko ni Miss Chinchin? Puntahan natin siya bukas, ha? Teka, tawagan ko lang yung mga kaibigan ko. Hello, Rail, Mad. May palita akong malupit. Oo, tol.
Uy, ano ka? Huwag ka pa yung mga karagaran. Baka mamaya makita tayo dito ni Anton. Di na babalik yun. Pero, salamat ah. Alam mo, ang galing! Galing mo talagang private investigator eh. Lahat, nakakalkal mo. Basta i-memorize mo to. Kailangan tugma lahat ng isasagot mo sa mga katanungan ni Chinchin. Kung anong araw mo, kunwari na pulot, anong oras, saan, at higit sa lahat, yung unicorn charm, kapalatandaan ni Chinchin sa nawawala niyang anak. Huwag kang mag-alala. Dahil pagdating sa pera, lalong tumatalas ang memorya ko dyan. At pag dumating yung araw, na maaambulan ako ng salapi ni Miss Chinchin, sisiguraduhin ko sa'yo, napapaldo ka rin. Yun. Walang halaga yung hawak mo. Pero yung dala ni Anton, yun talaga. Yun ang galing sa'yo. January 15, 2008. Sa labas ng simbahan. Sa bayan ng Baka. Ano oras? Mga alas 3 ng hapon. Nasa loob ng basket, may kumot. At itong unicorn charm na to, nakakwintas to sa baby. Bakit parang mukhang bago pa? Ay, syempre iningatan ko yan. Palagi ko kayang pinalilinis yan. At pinarestore ko pa nga. Alam ko na balang araw, may isang nanay na mangungulila at hahanapin ang anak niya. Kaya ang charm na to, yan ang susi. Oh, hindi ka pa rin ba kumbinsido? Tingnan mo nga, oh. Pareho kayong singkit. Miss Chinchin, tingnan mo, magkawig kayo, oh. Iho, alam ko, mabigat din ang pinagdadaanan mo. Ako, ilang beses na akong umasa. Sabi ko, para sigurado, pwede ba mag-undergo tayo ng DNA test? Ha, teka. Bakit para saan naman yan? Hindi pa ba sapat ito? Itong mga ebidensyang to para maniwala ka na anak mo si Anton? Hindi ikaw ang kinakausap ko. Anton? Okay lang ba? Okay lang po sa akin. Alam mo, magaan ang loob ko sa'yo. Pasensya ka na nung una tayo nakita. Medyo irritable ako. Dahil doon sa girlfriend mo. Sino po? Si Zeph? Oo. May talaga ang dugo ko sa babaeng yun.
Dok, ano pong result? I'm sorry. Ano ibig sabihin? No. I'm sorry for the delay. But the good news is, 99.9% match kayo ni Anton. Chin, he is your son. Mom. Salamat po, Dok. Salamat po. Salamat. Salamat sa'yo. Salamat. Can you please excuse us? Kinabahan ako dun, ha? Sabi ko sa'yo, akong bahala. Salamat. O, eto nga. Pero in fairness, magaling kang umarte ng doktor. If the price is right, kahit anong role pa. Anak pala ni Miss Chinchin si Anton. Lost Prince ng Makae. Para sa anak ko, pipilitin kong tanggapin na girlfriend ka niya. Po? Pero wag na wag mo siyang sasaktan. Eh kapag ginawa mo yan, mananagot ka sa akin. Naiintindihan mo? Oo. Narinig mo, mami ko. Lagot ka sa kanya. Pwede ba? Huwag mo akong idami dyan sa mga gimmick mo. Grabe ka sa akin, girlfriend. Hindi mo ako girlfriend. Pwede ba? Oh, teka. Saan ka pupunta? Sasabihin ko kay Miss Chinchin yung totoo. Huwag. Sasaktan siya. Eh, bakit ka nagsinungaling? Sinabi ko na tayo na eh. Kaya please, sakit mo na lang. Please. Ayoko. Bye. Alang-alang na lang kay Sean. Ba't naman nasama si Sean dito? Dahil, sasabihin ko kay Mami na huwag na siyang tanggalin bilang basketball team captain. Eh, papayag ka na maging big girlfriend ko. Okay ba sa'yo yun? Look, girls! Wow, ha? Ang haba ng hair ni Zep. Yeah, right? Nung una, siya na basketball team captain. Ngayon naman si Anton, na anak ni Miss Chinchin. Oh, sana all na lang talaga. Here.
Ma'am. Lahat ng mga assessment test na kailangan mong kunin. Since pasang-awa ka last year, kailangan maipasa mo lahat ng yan. Para pwede ka makabalik sa basketball varsity team at makapag-tryout din as team captain. Thank you, Miss Chinchin. Ikaw magpasalamat sa akin. Kung ako lang, sa baba ng grades mo, at taas ng standards ng mga ka-A, hindi ka na makakahawak ng bola. Magpasalamat ka kay Anton, sa anak ko. Siya ang nakiusap sa akin. Bigyan ka daw ng isa pang pagkakataon. Ayaw niya naman maging team captain by default dahil lang mahina ang kokote mo. Thank you po ulit sa pagbigay ng second chance. Sean? Anak ka ni Albert Rodente, hindi ba? Opo. Bakit po? Kilala ko ang tunay mong ina. Anong sabi niyo? Kilala ko ang tunay mong ina. Alam ko kung saan ka galing, Sean. Huwag mo ko nahawakan, bro. Josh! Jeff, okay ka lang, ha? Hoy! May possibility na hindi siya makapaglaro ng basketball dahil sa'yo. Alam mo, Zeph, ito ang bagay sa'yo.